Epson L5290 as in totally no output, the problem. Then in the first place, kinagat ng ipis, ginatgat ng ipis yung mga wire. Then yung unang problema is error 003404. So that's the first problem, kaya blinking siya. But then after that, nung na-fix na, ang problema na naman ay no output. So yun yung pinakang problema. Pero walang problema sa printhead. Alright. So this is your Codec Aldo Marino signing on. So welcome to my vlog, guys. Alright. Ito. So yun na nga, yung pinakang issue. So this is the part 2 nung error 034004. So ito yung pinakang part 2 niya. Then nasolve na natin yung problemang yon. Then ngayon, ang main problem na naman, another problem is that wala siya totaling output. So I try to troubleshoot everything. Then the printhead is okay. Yung printhead niya okay totally. Then yung flex cable okay naman. Yung kanyang scanner okay naman. So ang ginawa ko para tig-try ko, tinanggal ko yung board, tinanggal ko yung printhead, nilipat ko doon sa isang Epson L5190. Alright, so andito siya. Ayan, so dito tayo sa old shop natin. Ayan siya, guys. So yung board nun, L5290, nandito na, nilagay ko na siya dito. Then yung board nitong L5190 ay nilagay ko doon. Same with yung printhead, hindi ko pa siya napapalitan. So, to see kung alin ba talaga yung problema, kung nasa printhead ba or nasa board ba. So, yun yung aalamin natin. Medyo nawawala na ako sa sarili ko. Alright. So yan, tinanggal ko muna yung mga niya, pareho doon sa L5290. Pero ito yung board ng L5290. Yung board naman ito ay nandoon sa kabila. Now, to prove it na hindi printed yung problema, ito yung gagawin natin. Alright guys, so balik ko lang tong scanner niya. Medyo complicated kasi yung problema. Actually, ngayon ko lang talaga totally siya nabigyan ng oras para ma-troubleshoot lahat. So ito yung printer na L5190. Inilipat ko lang yung board ng L5290. Alright. So, ganun lang naman yung pagta-troubleshoot niyan kung wala tayong para malaman natin. Then, yung to-troubleshoot naman natin, susunod naman natin gagawin ay ito-troubleshoot natin mismo yung kanyang board. So, pag na-found out natin board yung problema. Alright. So, yan. Lagyan ko lang siya ng kalang. Balik ko lang yung mga connection, guys. So, take note, yung nilagay ko lang dito ay yung board. Just to see kung talagang board ang problema. So, sabi ko nga kanina, yung printhead, okay. Walang problema sa printhead. Walang problema sa mga sensor. Walang problema sa scanner. Walang problema sa flex cable. Then this time, hanapin natin yung problema by replacing the board, transferring the board into other printer. Right, so ayan, nagkanda gulo-gulo na nga yung mga guys. Binabalik ko lang siya. So, parang iba na yung mga linya. Right, pasiguro lang. Baka madagdag yung problema. Instead of one printer lang, baka maging dalawa na yung problema na. So, slowly lang. Dapat sigurado yung pag-troubleshoot.
So, ang swerte ng mga kapwa nating Cotech dyan, ano, ibig sabihin, ito, we are troubleshooting, then we are giving you the right way para ma-troubleshoot nyo yung problema. Alright. So, power on natin. So, take note, yung board nito ay L5290. Nilagay lang natin dito sa Epson L5190. So, pareho lang naman yan. Yung scanner niya, pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang doon yung version. Although, the same sila na mayroong Wi-Fi. Pareho sila mayroong Wi-Fi. Ano. Ang version lang, I don't know kung ano ba yung pagkakaiba niya mismo totally. So, sa tingin ko, yung dito yung pagkakaiba niya. Yan. So, yung 5290 kasi meron siyang parang pag ginanon mo lang siya, nakaangat na. Ito naman wala. Talagang tatanggalin mo yung tornilyo. Ano? So, yun yung pagkakaiba nila. Then, yung version. Alright. Ano ba yung next move natin? So, ito guys. Ayan. Ito, yung kabila, may output. Ano? So, mag-use na lang ko na yung mga used bond paper. So, lalagay ko lang siya doon. Yan. Yan. So, nakatalikod ano. Yung back yung iaano natin. Then, confirm natin. Confirm. Okay. Lagay tayo ng something to photocopy with. Alright. Yan. So, photocopy tayo guys. Okay. Then, copy. Let's see. Alright. Ayan. Tingnan natin yung output niya. So, ayan guys, wala siyang output, ano? So, as in totally, yung main problem niya ay nasa board. So, iniisip ko at hinahanap ko yung F1 ng board na to, hindi ko siya mahanap-hanap. Para kasi yung mga Epson L5190, 5290, parang wala na siyang force, wala siyang F1 or yung fuse na tinatawag. So, I'm still wondering, paano ba nawalan siya ng ano? So, yun yung i-troubleshoot natin next time. Yun yung abangan natin. Sa ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-troubleshoot nung no output. So, sabi ko nga kanina, wala namang problema sa printhead, sa tawag natin dyan. Dun sa kanyang flex cable. So, yung main problem totally ngayon is the board. Napakadali lang hanapin yung fuse for the output nung kapag Epson L120, 360, 320, 220, 210, so mga ganon, 3110, so mayroon yan mga fuse. Pero itong Epson 5190 and 5290 na mga Wi-Fi ready na siya, hindi ko mahanap yung fuse. Then if you know the fuse around the board, so please tell me. So tulungan nyo naman ako guys. Tulungan nyo naman ako para vice versa nagtutulungan tayo. Alright, so hanggang dito muna. Abangan nyo na lang yung part 3 ng video na to. Thank you so much. Ayan, na-show ko lang sa inyo kung ano ba yung gagawin natin. Alright. Good morning.